gaano po ba talaga kalaki po itong banta ng swine flu dito sa ating bansa at gaano po ito kadelikado? Ang banta, Julius, ng swine flu na nananasa ngayon sa Mexico ay hindi lamang sa ating bansa, kundi sa lahat ng bansa sa buong mundo. Kaya nga bunsod nito, ang World Health Organization ay nagdeklara na ng Public Health Emergency of International Concern kung saan lahat po ng bansa ay kailangang maghanap po ng mga kaso na maaaring swine flu nga po at para maiwasan po natin ang paglaganap nito at hindi po tayo magkaroon ng pandemic. Paano po ba nag-mutate itong virus na ito? Kanina nga po binabanggit na galing sa iba't iba itong virus. Paano po ito nag-mutate at paano po ito naiba doon sa ibang mga virus? Julius, ayon sa mga eksperto, dahil ang baboy ay isang mixing vessel, nagsama-sama po ang avian influenza virus, ang human influenza virus at human influenza virus at swine influenza virus sa baboy at ito po ay nag-reassort, nagkaroon sila ng exchange ng genetic material at nagkaroon nga tayo nitong bago o novel influenza virus, swine flu H1N1. Paano po mahahawa ang mga tao rito? Person-to-person transmission, Julius. If you are within 6 feet, halimbawa, ng isang bumabahin o umuubo na pasyente na swine flu, ang kanyang karamdaman, kung saan paglalagnat, pag-uubo, sipon ang unang nararamdaman, ay maaari kang mahawa. Kaya nga ang Department of Health, ang aming kalihim, ay inatasan na po ang Bureau of Quarantine para dun sa entry screening na ginagawa po ngayon sa mga international airports natin, kung saan ang mga pasaherong inbound from US o may connection sa Mexico, ang siyang paghihinala ang mga posibleng may swine flu, lalo na't makikitaan sila ng lagnat. Ang gagawin po niyan, kagaya ng nabanggit kanina, ay dadalhin po namin sa mga ospital katulad ng RITM, San Lazaro at saka ng Lung Center of the Philippines, Julius. Ano yan, Doc? Kapag ikaw ba ay nakakain ng karne na posibleng infected nga nitong swine flu, ikaw ay mahahawa na niyan? Buti binanggit mo yun, Julius. Gusto naming alisin yung pangamba ng kababayan natin na nakukuha yan sa pagkain ng baboy. Hindi po. Sapagkat kailangan po ng person-to-person transmission kung saan kailangan ka mahawa. Kaya ugaliin na po natin ngayon ang paghugas ng kamay. Mag-ingat po tayo sa pakikipagkamay, beso-beso o pagyakap. Practicein na po natin to para na sa ganun kung itaas po namin ng alerto at meron tayong swine flu, ay alam nyo na po ang inyong mga dapat gawin. Alright. Huwag naman po sana mangyari sa atin, pero gaano po kahanda ang bansa natin dito po sa mga ganitong problema? Sisikapin po natin maging handa, pero kakailanganin po ang kooperasyon ng mga mamamayan at iba pang ahensya ng pamahalaan, kasama na ang pribadong sektor, Julio, sapagkat ito ay isang banta na maaring milyon-milyon ang maaring magkasakit at marami ang maaring mamatay. I don't need another flu shot. I had a flu shot last year. A swine flu epidemic may be coming. Swine flu shot? Well, I don't know. I've been thinking about it. It could make you very sick. Swine flu? Man, I'm too fast today to catch me. You'll want to be protected. I'm the healthiest 55-year-old you ever seen. Hey, I play golf every weekend. Get a shot of protection. The swine flu shot. Joe brought it home from the office. He gave it to Betty and one of his kids and to Betty's mother. But Betty's mother went back to California the next day. On her way to the airport, she gave it to a cab driver, a ticket agent, and one of the charming stewardesses. At school, Joe's kid gave it to some other kids, and Mrs. Merrill got it and gave it to her husband. In California, Betty's mother gave it to her best friend, Dottie. But Dottie had a heart condition and she died. But before she died, Dottie gave it to her girlfriend, the mailman, the paper boy, and the vet when she went to pick up her chihuahua. If a swine flu epidemic comes, this is how it could spread. You'll want to be protected.